Right, mega love shout out. Good afternoon, good morning, and good evening. Saan lupado man kayo ng bansa o ng mundo, mga absat. Mega love shout out po sa inyo. Shout out po sa mga kasama natin, sa mga naiwan po na 167 na naiwan. Mega love shout out. Sa mga di pa nagla-like dyan, ha, like and subscribe po tayo. Okay? Kasi malaking tulong po yung pag-like nyo. Kasi pag nila-like nyo, na ikukan po yan, na i-recommend po ni Lolo YT, Lolo YouTube yung ating mga videos na ina-upload. Alright, pag-usapan naman natin tong sinabi ni Kon, no? Napakahirap ng sitwasyon ngayon ni Cheese Escudero, sabi ni Sir Liamas. By the way, birthday niya ngayon. Happy birthday! I-greet naman natin si birthday boy, Ronald Liamas Mabsat. Birthday niya po ngayon, October 6. Okay, pasok. May harang pa pala. Hindi lang. Primera. Stop. Grabe, kompleto yung ads ni Attorney Enzo. Okay, punto may punto. Punto diretso tayo. Here we go. Ito'y pa. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Parang itong privilege speech ni Cheese Escudero. Diba? Ang ginawa niya, bumanat lamang. Pero hindi niya ipinaliwanag yung kanyang paglabag sa Omnibus Election Code. Hindi niya ipinaliwanag yung kanyang alleged insertions. Diba? Hindi niya ipinaliwanag yung mga investigasyon sa kanya. Yun lang. Na inilabas ni Undersecretary Bernardo. Hindi niya ipinaliwanag. Ang pinuri niya ay itong tainted na testigo, si Master Sergeant Gutesa. Yun yung kanyang ginawang idol. Ayun. Diba? So, very revealing itong privilege speech ni Cheese Escudero. No? Ang ginawa niya ay, bakit ako lamang ang inyong binabanatan? Bakit ako lamang na nag-JJ-walking ang inyong binabanatan? Paano yung ibang nag-JJ-walking? No? Ang tawag dyan, what about TSIM? What about them? Bakit ako lang? Hindi niya pinaliwanag, no, yung kanyang kasalanan. No? Hindi siya nanisi siya. Ang ginawa niyang paliwanag ay banatan yung iba. Ano? Saan ka nakakita ng gano'n? Diba? Ang tendinonal, yung hinanakit na mabuti pa ang house, si Saldi ko lang ang linalaglag. Ganon kagarapal yung kanila. Diba? Diba ganon kagarapal yung paliwanag? Ang maganda dito sa kanyang privilege speech, inamin na niya na talagang from the very start, siya ay anti-impeachment. Inamin na niya from the very start na siya ay pro-Sara. Dati kasi meron pa siyang forthwith. Dati meron pa siyang remand. Di ba? Eh ngayon, inamin na niya. Ayaw talaga niya ng impeachment. Kaya niya binigyan ng bagong definisyon yung forthwith. Kahit ang linaw-linaw kung ano ibig sabihin ng forthwith. Di ba? Inamin na niya eh. Agree. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. At nandun yung kanyang kakampi, si Vice President Sara. Habang siya ay nagbibigay ng privilege speech. Ang tawag doon, Sir Ronald, audition piece. Sabi nga ni Jan Magno, yung speech ni Escudero is an audition piece niya para maging Vice President ni Sara Duterte sa 2028 daw. Tragis. Nagpakitang gilas kasi tumang-tuwa naman si Inday doon na nanonood sa likod, di ba? So, audition piece talaga doon ni Cheese Escudero yan. Tragis. Tuloy. Attacking impeachment, di ba? Oo. Nagpalakpak pa si Sara. Ang kapal, di ba? Ang kapal eh. Di ba? Ibig sabihin, alam naman natin makakapal yung ating mga politiko. Pero sobra namang kapal ito. Tapos nung nabanatan pa siya, nagsampal ng libel dun sa bumanat. No, ay ng disbarment. Di pala libel, disbarment. Di ba? No? Oo. Kay Attorney Jess Falses. Di ba? At ang sabi nga ni Attorney Jess Falses,
ako na nagki-question, ako na nag-i-express ng galit dito sa corruption. Ako ang madidisbar. Kaya nga sabi ko kay Attorney Falsis kanina, kamusta ba ang ex-attorney? Sabi ko sa kanina, ikaw kasi attorney binanatan mo yung keso na bulok, yung keso na mabaho. Di ba ang keso naman talaga bulok? Fermented milk yun eh. Bulok na gatas ang keso. Ang sabi ko ang sabi ko nga ganito, ewan ko kung agree ka dito. Ang sabi ko ganito, ang totoo ganito, si Chis Escudero ay nadadawit dito sa isyung ito ng mga flood control, ng mga insertions, ng budget, yung campaign contributions, So marami siyang isyung sasagutin. Marami pa rin tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Kahit naman si Romualdez, marami ring isyung sasagutin. Actually, pareho sila ni Romualdez ngayon, maraming sasagutin na issue. Si Romualdez naghahanda na rin ng niya, alam niyang darating ang time, siya mismo mauobliga siyang humarap at sumagot. Ngayon, tayo sa sa mamamayang Pilipino, pareho natin tinitingnan. Ikaw, Chis Escudero, ito yung mga issue sa'yo, itong mga ebidensya, itong mga sa'yo, anong paliwanag mo dyan, anong sagot mo dyan. Ikaw naman, Martin Romualdez, ito yun. So, ibig sabihin, hindi ito na parang ang tingin kasi ni Chis, ang lahat ng nangyayaring ito ay sarswela nga ni Romualdez. Ibig sabihin si Romualdez ang may pakana ng lahat ng ito laban sa kanya. Mukhang hindi naman ganoon eh. Pwede pa yung sa impeachment, yon, talaga namang yung House very active sa gano'n na isulong yon. Hindi naman tagok yon. Talaga naman ang House ang nag-i-initiate ng impeachment under na leadership ni Romualdez. Pero pagdating dito sa flood control, ang ibig niyang sabihin, kasi ang sinasabi ni Chis Escudero, si Romualdez ang nasa likod na yung Senado ay masira dahil sa isyung ito ng flood control. Mukhang hindi ganoon eh. Lahat tinutumbok ng flood control na ito. Kanya-kanya na lang silang depensa. Kung maungkatan ka, bahala kang magdepensa sa sarili mo, di ba? Ay maraming naungkat sa kanya. O di ba? Ngayon, maghanap din siya, tama rin naman yung maghanap din sila, kung galit sila kay Romualdez, gamitin rin nila lahat ng impluwensya nila para mapalitaw nila yung ebidensya laban kay Romualdez. Exactly. Problema, nagpalitaw sila, yung Gutesa, previous defensor. Peke pa. Ay, Republic pa lang, malina. Republic pa lang. Hindi lang pala ghost projects, ghost flood control. Meron din palang ghost notary public. Attorney. Oo. Hindi pala notary public mga ghost. Natawa ako ron. Actually, pareho sila ni Romualdez kailangang magpaliwanag. Kasi pareho naman sila member nung BICAM, yung small committee. Pareho rin sila involved dyan sa mga budget na yan. At pareho rin sila nai-issuehan. Ngayon, kung sa tingin ni Chis Escudero, parang ang nagpo-produce ng mga ebidensya at testigo laban sa kanila ay si Romualdez, ay di mag-produce din sila ng testigo at ebidensya laban kay Romualdez. Tayong mamamayan ang maghuhusga. Ang problema, di ba? Tayo ang ang problema, hindi niya sinasagot yung mga issue laban sa kanya. Ang sinisisi niya si Romualdez. Hindi natin pinagtatanggol si Romualdez dito Pero mali naman na sabihin na si Romualdez yung nasa likod ng lahat ng ito. Parang gagawin ba ito lang, simple lang. Gagawin ba ito ni Romualdez kung siya ang nasa likod ng lahat ng ito na dumating sa punto na siya na mismo na obligang mag-resign bilang speaker? Mukhang hindi. Parang gustong-gusto niyang manatiling speaker. Kaya lang siya ang isa sa naging biktima ng kampanyang ito. Di ba? Nal, ang tingin mo? Tama. Actually, ngayon lang ako nakakita ng Speaker of the House and Senate President. Halos sabay na palitan. Sa 40 years ko sa politika, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Attorney, ikaw ba nakakita ka na ng ganyan? Hindi. Halos sabay, pinalitan. Ibig sabihin, pareho silang casualty. Diba? At
Dapat sila magpaliwanag. Pero yung iiwasan mo yung mga kaso laban sa iyo at yung magbabati ko sa iyo, kakasuhan mo ng disbarment o libel, masyado ka namang defensive. Alam mo, tawag din ng bunso ko, no? Pag ginagawa ko yan, ang tawag niya sa akin, changing the topic, toothpick. So, binabago niya yung topic di ba? Siya yung topic tapos ipapasa mo sa iba. Sabi ko nga, attorney, doon sa isang interview ko, nung elementary tayo, di ba? Pag naglalaro tayo sa playground, tinatamad tayong pumunta sa banyo, pag iihi tayo doon sa pader ng ating classroom. Tapos pag nahuli tayo ng teacher, no, papaluin tayo, tapos susumbong na, ang sagot natin sa teacher, bakit ako lang? Yung iba umiihi rin. Ba't sila hindi nyo pinapagalitan? Parang ganun yung nangyari kay Cheese. Nahuli siyang umiihi sa pader, ang itinuturo niya, yung ibang umiihi. No, yung ganun. Changing. Umiihi nga sila Pick, di ba? Grabe itong harang ni attorney. Ang dami, nakalima na siya. Alam mo, dito sa privilege speech na ito, ni-reveal ni Cheese yung tunay niyang karakter na sinusubukan niyang pagtakpan ng maraming mga makukulay na mga salita. Ito hindi na niya mapagtatakpan. Yung kanyang katauhan. For all the world to see. Diba? Siya na mismo yung nagbulatlat ng husto ng kanyang sariling katauhan. Kaya ingat ka, attorney, baka ikaw naman ang makasuhan ng disbarment. Di ba? Ako naman, baka makasuhan ng libel. Ano yan? At saka kami sa Bicol, nabaritaan mo na banal? 30,000 yung nag-rally sa Basilica Minore noong October 1. Nakita ko yun. No? Sumisigaw sila. Sayang nga, hindi ako yan. Oo. At saka alam mo kung sinong sinusuka doon? Si Cheese Escudero at si Saldico, ang dalawa naming kababayan. Kababayan nyo, di ba? Kaya ang problema sa mga ito, attorney, hindi nahihiya. Di ba hindi sila nahihiya? Pinagmamalaki pa nila yung kanilang kabalintunaan. Pinagmamalaki pa nila yung kanilang mga anomalya. Diba? Ang kakapal ng muka. Alam ko naman makakapal ang muka ng ating politiko. Pero ito talo pa ang Tupperware. No? Sabagay, mga bata ngayon hindi na alam kung ano Tupperware Nung panahon natin, alam natin kung ano Tupperware, di ba? Yung makakapal na lalagyan ng pagkain. No? Ngayon, masyado na marami. No? Pero nung panahon natin, ang tawag natin sa makapal ang muka, Tupperware. No? Bunyog! Bunyog! Sound ako. Sorry naman. sorry daw. Sound pala ako. Uy, grabe naman sa Elvira G. Salamat. Thank you very much sa pag-member, Elvira G. So, maraming salamat po mga kapsat. No? So, nakita natin na talagang yung mga baho, lumalabas pa din mga kakabsat. No matter what, gaano mo itago, lumalabas at lumalabas. Ang problema lang kay Cheese mga kapsat, no?
hindi niya na ipagtanggol yung sarili niya. No? Kung pagkus ang ginawa niya, nagkuhan pa siya. Nanisi ng ibang tao. Talaga, hindi niya na ipagtanggol yung sarili niya. So, ayun, bahala na ang susunod na kabanata dyan. Pero so far, maaring makulong si Cheese dito. Nakulong si Cheese, nakulong si Bato, si Bongo, si Jinggoy, babalik ulit. Tapos si Joel, 5 na silang mawawala. 5. Hala, Makwan, paano yan? Ilan na lang maiiwan sa minority? Minus 5. Hala, wala na talagang maiiwan. Mag-iiyakan na yung mga garapata. Mabibisit yung mga vlogger nila. Ako. But anyway, agad maraming salamat po. Thank you very much po. So, may klase na kasi ako ng 11:30. It's already 11:25, Ma'am Sat. So, kita-kitsa lang tayo ulit mamaya. And again, thank you, Ma'am Elvira G, sa iyong pag-member sa ating channel. Thank you very much po. Again, shout out, Mami PR, Kate Kat, Ninitas Vlog, Makwan, Nelson Tolin, Mama Kat, Maria Luisa Mendoza, Remia Fasholan, sino ba nandyan? Yuki Sawaki, Eva Hernandez, Artoni, sino ba? May hindi pa ba ako nabanggit dyan? Sa lahat po ng mga nandito, again, shout out po sa inyo and happy lunch na po. Kita-kita lang tayo at next live stream. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, Maestro Paulie signing off. Paalam. Happy lunch. Bye-bye.